Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin, yung daigdig ng mga engkanto at mga demonyo. So tiyatalakay na natin yung nailahad ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mula kay Ahmad Izzuddin al-Bayanuni tungkol sa kanyang mga karanasan sa pakikipag-usap sa mga kaluluwa. So itong si Ahmad Izzuddin, so parang lumalabas dito sa ating pinag-aaralan, talagang siya, kumbaga napaniwala siya. Pero kalaunan, nagbalik loob siya kay Allah. At ngayon kinakwento niya sa atin kung ano yung mga nasaksihan niya. Kasi kung ano yung mga nasaksihan niya noon, maaaring ganito pa rin hanggang ngayon eh. May konti lang na magbabago sa modus, pero ganun pa rin yung paraan sa pangkalahatan. Kasi matagal nang ina-attempt ng mga tao ang makipag-usap sa kaluluwa ng mga namatay na. Matagal nilang sinusubukan makipag-usap sa kaluluwa ng namatay na. Pero hindi ko aling din naisip bakit walang nagtatangka nakausapin yung kaluluwa ng buhay? Bakit kaluluwa lang ng patay yung kinakausap nila? Diba? Kasi pwede man nila kausapin yung kaluluwa ng buhay eh. Diba? Yung kaluluwa, yung buhay nandun sa kabilang bansa, di ba? Diba, humiwalay yung kaluluwa. Tawagin niya yung kaluluwa. Dito ka muna, hiwan mo muna yung amo mo. Mag-usap tayo. Halimbawa yung yung lalaki, malayo siya sa pamilya niya. Maglalakbay yung kaluluwa niya lang. O di bilis-bilis maglakbay, tatagos-tagos lang yun. Kumbaga, ayun doon sa pinapakita nila. Ba't hindi nila naisip yun? Kausapin yung kaluluwa ng buhay. Puro patay. Puro patay. Kasi nga, pagka dito, madali nilang magagawa ng modus eh. Kung magkakamali man sila ng mga pinagsasabi, madali lang nila malulusutan kasi patay na eh. Kung kaluluwa ng buhay, hindi nila matatawag yun. Hindi nila matatawag. So dito nga, yung unang mga paraan ng panlilinlang ng mga medium, bawa si Yasin yung medium, so tatawagin niya yung mga tao. Tapos ang una niyang ipapahayag sa mga tao, ang simula daw ng pagtawag sa mga kaluluwa ay sa pamagitan ng paghingi ng tawad kay Allah. Yung istighfar, tahlil, la ilaha illallah at mga adkar na iba-iba. Na dahil dito, akalain nung mabibiktima nila na matuwid yung kanilang ginagawa. Kasi puro kabutihan yun eh, puro dikir yun eh, puro pag-alala kay Allah. Na hindi nga rin nalalayo doon sa ginagawa ng mga ligaw na sekta. Halimbawa yung mga Sufi. Marami sa mga gawain nila, di ba, mga dikir. Mga dikir, lalo na pag Ramadan at iba't-iba pang mga okasyon na meron sila. Di ba, yung mga dikir nila, may may choreography. May choreography. Gaganon-ganon pa yung mga ulo nila. Huwag ka sasali dun ha. Allah, ganon-ganon. Hindi ko maisip pa, paano hindi sila nahihilo, no? Tapos sa Turkey, di ba, nakita nyo na yung mga yung mga darwish. Yung ikot lang yun ng ikot. Ilang oras yun, ikot ng ikot. Tapos yung damit nila, parang may palda na maluwag. Tapos pag umikot sila, bubuka yung palda na yun. Ikot lang sila ng ikot. Kasi kapag nahilo na raw sila, malapit na raw sila kay Allah. Malapit ka talaga kay Allah, feeling nyo eh. Kasi na sila, kumbaga nahilo na sila, wala na sila sa katinuan. Inakala nila yung ganong kalagayan ng pagkahilo ay kalagayan ng pagiging malapit kay Allah. So sa ganitong paraan, pinalilitaw talaga ni Satanas na pinalilitaw talaga ni Satanas na mabuti yung masamang gawain sa pamagitan ng pagpapalitaw ng umpisa nito ay may mga mabubuting mga gawain. Kaya nga, kapag ginawa na ng mga biktima nila itong mga dikir,
Ang epekto nito, mimma yaj'alul insanu li awwali wahlatin yadunnu annahu yatahaddatu ma'a arwahi al-alawiyah sadika tahira. Na dahil sinimulan nila yung kanilang modus sa mga dikir, akalain ng tao na magkakaroon sila ng pagkakataon na makausap nga yung mga kaluluwa ng mga patay o makausap yung mga espiritu, mga jin na dalisay, malinis at kumbaga hindi magdudulot sa kanila ng pinsala. Kasi iniisip nila, puro dikri binabanggit dito, siguro hindi naman demonyo yung makakausap ko rito. Hindi naman siguro demonyo yung makakausap ko rito kasi puro dikir. At yan, tinuloy. At yung nga tinuloy na ni Ahmad Izzuddin al-Bayanuni yung kanyang kwento. Dakaltu Bait al-Wasit. At pumasok daw siya doon sa bahay nga ng medium. Wasit, ibig sabihin yung medium. So ito na yung, kumbaga sa makabagong panahon, yung sinasapian ng kaluluwa. At kapag sinapian nyo ng kaluluwa, makakausap mo na yung gusto mong makausap na kaluluwa. Ba, lolo mo, sasapi sa kanya yung kaluluwa. Mawawalan niya ng malay, kunwari, tapos titirik yung mata. Tapos mangingisay-ngisay. Tapos biglang didilat yung mata. Apo, ikaw ba yan? Kumusta ka na? Ang taba mo na, hindi na kayo magkamukha nung kambal mo yung lolo. Tapos tatanungin mo yung lolo mo ng mga bagay-bagay. Pero modus na yun. Alam na nila kung ano yung mga posibleng itatanong mo, tanong yung tama na isasagot nila sa mga tanong mo. Ngayon kapag nakakahalata ka, parang niloloko ka na nila, madali na lang puputulin lang nila yung session Puputulin lang nila yung session. Hindi naman yata talaga ikaw yung lolo ko, iba yung boses mo Masabihin ng medium, ako to apo, may sipon lang talaga ako, malamig dito sa kabilang buhay Hindi mo ako pinabaunan ng jacket nung nilibing nyo ako. Kasalanan nyo to. Nanisi pa. Nanisi pa. Lamig dito, sinisipon ako Hindi ikaw ang lolo ko. Hindi naman siponin yun Dito nga, nakabahag lang yun Nakabahag lang yun dito. Sa Benguet. Igurot yun Tapos sasabihin mo, sinipon ka kasi walang jacket sa kabilang buhay. Puputulin lang nila yon, sasabihin nila. Bigla lang kunwari magigising yung medium. Ano nangyari? Ba't biglang nawala yung kaluluwa na kausap mo? Baka merong may problema sa connection, nawala ng signal. Maraming kagaguhan Kasi pumasok na siya doon sa bahay ng medium, wakalaw namaan figure fatin. At nandun daw sila sa isang kwarto. Doon sa bahay ng medium. Wajala sa huwa ala firashin. At naupo daw itong medium sa isang higaan, parang kama. Wabada na bidalalatihi tab'an nastagfiru wa nuhallil. At sa umpisa raw ng kanilang session, nagsasabi lang sila ng astagfirullah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, ganun. So, isipin mo, wala naman sigurong mali sa ginagawa namin kasi puro dikir yung ginagawa. Yun nga, kakaano niya, baka nga iniikot-ikot pa niya yung ulo niya habang naglala ilaha illallah siya. May hilo na yun. At pumasok na nga siya doon sa kalagayan ng igfa. Na parang, kumbaga, ibang level ng pag-iisip. Yung igfa kasi, sa English yung trans, napag-aralan nyo na yun, psychology, trans-like state. Yung tao na nasa ilalim ng epekto ng chemical, nakatira siya ng marijuana, solvent, gano'n, yung trans-like yun, parang gano'n. Kaya resulta ng kakaikot. So napunta na raw sa ganung kalagayan yung medium. Fa'adja'tuhu ana ala firashihi. So nung nakita niya na nasa ibang kalagayan na yung medium, hindi nga niya alam yung kumbaga gagawin. Ang ginawa niya, ihiniga niya na lang yung medium doon sa higaan. Wasajjaytuhu bigita, at kinumutan daw niya yung medium.
Kama allamani an af'al. Tinuro lang din pala sa kanya nung medium yung gagawin. So kapag nawala na raw sa malay, matinong pag-iisip yung medium, pahigain daw ito at kumutan. So yun daw yung sinabi sa kanya. Wa idha bisautin khafat. At nang nando na siya nakahiga at meron na siyang kumutan na siya. Meron daw narinig yung, eto nga, si Izzuddin na mahinang tinig, mahinang boses. Yusallim sahibahu alayya. So yung boses daw yun ay kumbaga bumabati daw sa kanya ng salam. Wa yadharu hafawatahu bi wa hubbuhu. At sa kanyang pagbati ay sinabi daw nung jinn na ito na kung gaano siya natutuwa doon kay Izzuddin, kumbaga nalulugod na makakilala si Izzuddin at minamahal daw niya ito. Wa yu'arrifuni binafsihi, at ipinakilala daw ng jinn na ito yung kanyang sarili, yung nagsasalita na nga doon sa medium. Innahu makhluqun yaz'umu annahu laysa minal malaika, na siya raw ay kabilang sa mga nilalang na hindi kabilang sa mga anghel. Wala minal jinn. So binanggit lang dito, kumbaga, inassume natin sa umpisa pa lang jinn. Kasi wala namang ibang pwedeng gagawa nun, di ba? Pero doon daw sa pagpapakilala sa kanya nung nagsasalita na yon na boses, sabi niya hindi raw siya anghel at hindi rin siya jinn. Walakinnahu khalqun akhar. Pero siya raw ay iba pang nilikha, liban pa sa anghel at jinn. Min nau'in akhar, mula sa iba pang mga uri. Wujida biqaulihi ta'ala kun fakana. At siya raw ay nalikha sa pamagitan ng pagsasabi ni Allah na kun. Ano ibig sabihin ng kun? Mangyari. O become, ganun. At yun nga nangyari, nalikha siya. May kita natin dito yung kasinungalingan nga ng jinn dito pa lang. Kasi maring nababatid niya na may nalalaman si Izzuddin sa relihiyon. Kasi maring may kaalaman din siya, kasi yun ang naging dahilan din ko bakit siya nagbalik loob kay Allah. O kung bakit maring nag-iisip siya, nagdududa sa mga nangyayari. So, para malusutan lahat ng yun, nagpakilala siya na hindi siya jinn at hindi siya anghel. Pero jinn talaga ito. Kasi kung maiaalis niya sa kanya yung duda na siya ay jinn, mas makakapagpatuloy siya sa kanyang gagawin na pagliligaw. Kasi alam ng mga tao, yung ahkam tungkol sa mga jinn. Alam ng mga tao ang kalagayan ng mga jinn. Pero kung sasabihin niya iba pa siyang nilikha, iba pa siyang nilalang, baka mas lalapit pa sa kanya yung tao. Kasi magiging curious sila eh. Ano kaya ito? No? Bakit hindi raw siya anghel, hindi raw siya jinn? Pusa siguro ito. Pusa na sumapi sa tao. Ganun. So lalo magiging curious yung tao. Wahada la za'mihi annal jinna la yasdiruna illa an amrihi. So ito nga, ayon sa pinakilala din ng jinn na yun, na kumikilos siya hindi para sundin ang utos ni Numan, kundi sarili lang daw niyang kanyang sinusunod. Wa anna bainahu wa bainallahi ta'ala fi talaqi al-awamir khamsa wasa'it faqat. Kamisuhum Jibril alayhis salam. Sasabi nung nagpapakilala na ito na iba pang nilalang, hindi siya jinn daw at hindi siya engkanto o hindi siya anghel. Sa pagitan daw niya at ni Allah ay merong limang namamagitan. So may kita natin dito, meron na namang ito eh. Kumbaga, dagdag na panlilin lang. Kasi sinasabi niya, di ba ito siya, tas ito si Allah. Sa pagitan daw nila, merong 5 na dadaanan para makarating sa kanya yung utos ni Allah. Merong 5 dadaanan. Pero posible nga, no? Mali yata yung nabasa natin kanina.
So siya daw, annal jinna la yasduruna illa an amrihi. Hindi kasi malinaw sinong amrihi yung tinutukoy dito. Wala raw silang sinusunod liban na lang si Allah o ano. Pero regardless, sabi dito, meron daw 5 na nasa pagitan niya at ni Allah. Kasi maaaring gusto niya ditong mangyari na normal na magkaroon ng tagapamagitan. Normal. Kasi sasabihin niya dito, si Jibril alayhis salam nga namamagitan sa pagitan ko at ni Allah. So pwede siyang mamamagitan din itong jinn na ito sa pagitan ng tao na gusto niyang lokohin. Wa kada yuhni alayhi. At itong jinn na ito, nagsimula raw na purihin siya si Izzuddin. So kanina 'di ba, sabi nung jinn masaya daw siya na nakilala niya si Izzuddin, tapos ngayon pinupuri niya. Parang tao rin 'di ba? Yung tao na gusto kang manipulahin, yung tao na gusto kang lokohin, mabudol. Mga narcissist. 'Di ba? Anong tawag doon pagka yung taktika na ginagawa nila para mapapalapit sa kanilang mga tao, love bombing. O pagka bagong kilala mo 'yan, ganyan 'yan Parang ikaw yung pinakamahalagang tao sa buhay niya. Ganyan sila. Pero pag napag-aralan ka na nila, yan, doon ka na nila titirahin. Pupurihin ka niya ng pupurihin. Bago magkakilala kayo, pupurihin ka niya ng pupurihin. Pero kapag kabisado ka na niya, alam na niya yung mga sikreto mo, alam na niya yung mga kahinaan mo, sasamantalahin na niya yun. Kasi yung mga narcissist, meron din silang isang antas ng empathy. Pero hindi empathy na kumbaga, empathy na nagmamalasakit. Kumbaga, nakakaramdam din sila ng emosyon ng iba. Aware sila sa emosyon ng iba. At sinasamantala nila yun. Alam nila kapag magagalit ka na. Kaya gagawin niya, uunahan ka na niya na magalit. O kaya uunahan ka na niya na magdrama. Parang may sa demonyo talaga din yung mga narcissist. May sa demonyo, binubulungan sila ng kanilang mga demonyo. So pinuri daw siya ng pinuri nung engkanto na yon. Wa yaqulu innahum sayaqtauna kullu alaqatin lahum bil bashar. At sinasabi nila na dahil masaya sila na nakilala nila si Izzuddin, puputulin na raw nila ang lahat ng ugnayan nila sa sinumang tao. Wasayaktafuna bilikai. Kasi masaya na sila na nakaharap nila si Izzuddin. Kung ikaw, di ba, madali kang mamanipula, madali kang mabola, madali kang magoyo, maniniwala ka nga dito at magiging masaya ka rin sa maririnig mo. Feeling mo, mahal na mahal ka talaga nung tao na nagsasabi ng ganito sa iyo. Di ba? Kumbaga nadaan ka sa pambobola. Nabola ka. So, parang babae, di ba? Nakatagpo ng magaling mambola. Kahit gaano kapangit yun, kahit mukhang tuko yun. Pag magaling mambola yun, mapapaibig siya nung tao na yun. So ganito yung ginagawa nila. Minamanipulan nila yung damdamin ni Izzuddin. Sabi rin, lianni ala za'mihim sahibul khususiyya fi hadal asr. So ayaw na rin nila ng iugnayan sa iba pang mga tao. Gusto nila mag-focus nila kay Izzuddin. Dahil si Izzuddin daw ay merong natatanging katangian sa lahat ng mga tao sa panahon na yun. Parang superhero, di ba? ikaw ang napili ko na magtangan ng kapangyarihang ito dahil sa ipinakita mong kabayanihan at pagmamalasakit sa iyong kapwa-tao. Ganun. So, siya daw yung hinihirang nila o pinipili. Ikaw, kung susceptible ka sa ganito mga pagmamanipula, panluloko, tatanggapin mo nga ito. Lalo na kung wala ka naman talagang saysay. Kung ibig sabihin, feeling mo hindi ka pinahalagahan ng ibang tao. Tapos ngayon meron itong jinn, pinahalagahan ka, dito na lang ako lalapit sa jinn. Dito na lang ako makikipagkaibigan. Kaya, yung nga sabi nila,
wa mawdu'ul inaya min Allah Ta'ala. So yung si Izzuddin daw, sabi nila, ikaw ay merong natatanging katangian sa mga tao na nabubuhay sa panahon na ito, at ikaw ay natatanging tao na pinangangalagaan ni Allah. Parang ano yun nga, parang superhero. Meron siya, yung matanda, di ba naglalakbay, matanda. Tapos naghahanap siya ng mga bibigyan ng kapangyarihan. Tapos susubukin niya yung mga tao. Hindi pasado, hindi pasado. Tapos merong isang, hindi sukat akalain na papasa pala. Kasi payatot. Tapos tamad. Pero yun pala, mapagmalasakit naman. So siya yung sa kanya binigay yung bato. Yung bertud. Mapapaniwala nila eh. Kaya sabi rin nila ng mga jinn, wa anna Allah Ta'ala huwa alladhi akhtarani lidalik. At si Allah, siya ang pumili sa akin para sa gawain na ito. Yung pangalagaan ka at piliin ka rin para sa kanilang pakikipagkaibigan. Wa wa'adani biwuudin ra'i'ah. At itong jinn na ito, nakausap niya sa pamagitan ng medium. Yung medium pa rin yung kausap niya, yung nakahiga. Tapos walang malay. Tapos meron lang lumalabas dito na boses. At actually, posible yun eh. Meron tinatawag na ventriloquism. Alam niyo yun, ventriloquism. Yung ventriloquism, yung kakayanan ng tao na magsalita na hindi bumubuka yung bibig niya. Hindi bubuka yung bibig niya. Yung mga nag-operate ng puppet, di ba? May puppet sila nasa kamay, tapos nagsasalita yun. Hindi naman gumagalaw yung bibig niya, pero sa kanya nanggagaling yung sinasabi ng puppet na yun. Kasi kung ano yung sasabihin niya, yun din yung galaw ng kamay niya. Ganon. Ganon nila ino-operate yun. So maaring yung medium na ito, meron din siyang ganong skill na natutunan niya rin mula sa mga, kasi yung puppetry, madalas kasama yan ng mga nasa circus eh. Diba? Nasa circus. At kapag may circus, may salamangkero, may magikero. So, nagkakaugnay-ugnay sila ng mga skill. So, nakahiga lang yun doon, kunwari tulog. At meron siyang naririnig si Izzuddin na mahinang boses mula doon sa medium. Tapos hindi naman nga gumagalaw yung bibig ng medium, pero may boses na lumalabas. Mapapaniwala nga siya na jinn yung kanyang kausap. O ibang kaluluwa. Kasi sabi nga niya, hindi raw siya jinn eh. Ibang espiritu yung kausap niya. Ibang espiritu. Pero tayo alam natin, wala namang ibang may kakayanan na makipag-usap sa tao eh. Either tao lang talaga, na kapwa natin tao, o jinn o anghel. Diba? Walang ibang makikipag-usap sa atin. Pero sila pinapalabas nila na hindi sila jinn. Nang sa gayon mawawala kay Izzuddin yung takot sa kanila. So, baga, eto na, yung hinihila na siya ng hinihila. Wastaslamtu lihadihi at tajrubah al-jadida. So, mula roon, isinuko na niya yung sarili niya sa bagong karanasan niya na ito. Kasi, kumbaga, masaya siya sa nararanasan niya eh. Masaya siya. Sabihin mo, yung mga jinn nagpapahayag na minamahal siya. Sabi ng jinn, mahal nila ako. Sabi ng jinn, special ako. Samantalang yung nanay ko, hindi ako minamahal. Lagi ako sinisigawan, lagi akong pinapalo. Tapos lagi sinasabi ng nanay ko, wala akong kwenta. Pag may jinn na ganito, edi magugustuhan talaga niya sumama na lang dito. Diba? O sabihin pa ng jinn, ang pogi mo talaga. Ang pogi mo. Huwag kang maniwala sa mga tao. Inggit lang yun, kaya tawag nila sa'yo pangit. Kahit mukhang tuko yun, sabihin ng jinn na pogi, maniniwala yun. Na pogi nga siya. At mas lalo siyang, kumbaga, mahatak doon. Ganun yung mga love scam. Kaya magtataka kayo, mga nangi-scam, paano nila nagagawa na manghut-hut ng pera sa tao na online lang naman nila nakilala? Kasi, nakapag-invest na yung tao na yun na niloloko nila ng emosyon eh. Mga, napalapit na sa kanila. So yun nga, nagsimula na siya na mapalapit sa kanila. At dito na nagsimula nga yung da'watul khadi'ah. Yung kanilang paanyaya
na mapanlin lang. Pero ganyan nga, si Izzuddin, so may kaalaman din siya nun eh. So sabi niya, sumama na lang siya, nakisabay na lang siya dun sa mga ginagawa ng medium na mutawakkilan Allahi Azza wa Jal. So nananalig siya kay Allah na walang masamang mangyayari sa kanya. Sa'ilallahi ta'ala an ya'simani minazzalal. So inihiling niya kay Allah na pangalagaan siya mula sa pagkadulas, na hindi siya maliligaw o ano paman. Wa an yahdini ilal haqqi al mubin, at ang gabayan siya tungo sa malinaw na katotohanan. Mustadian binuril ilm, na siya nawa ay manatili na naghahangad ng liwanag ng kaalaman, salikan sabilal istikama, na tumatahak sa matuwid na landas, walhamdulillahi ta'ala. So, sa lahat ng ito, kumbaga, nananatili siya na naghahangad na manatili siya sa gabay. Pero, nandun na siya yung emosyon niya, konektado na dun sa medium at nagpatuloy pa itong kanilang mga session. Nagkaroon pa ng iba't ibang mga session sa kanila at yun na yung matatalakay natin sa susunod, inshallah. So dito may kita natin, pare-pareho yung mga modus ng mga manloloko eh. Yung, kumbaga, kinukuha nila talaga yung emosyon mo. Kinukuha nila ang iyong emosyon, ang iyong pagmamalasakit, ang iyong atensyon sa pamagitan ng pagpapahayag sa iyo na ikaw ay mahalaga, ikaw ay natatangi at iba't iba pang mga kalokohan. Sa tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.